Meron akong gustong gawin dito sa pedal ko. Gusto ko siya i-invert. Gusto ko siya gawing nakaganyan para mas realistic siya. For today's video, yan ang gagawin natin. Tara, punta tayo sa shop. Enjoy the video. Bali, ito yung steering wheel stand natin. Pinutol ko yung kabilang part para ito lang yung dadaling ko kasi medyo mabigat yon. Bali, kailangan ko ito matapos ngayong araw kasi bukas day off ko. And wrong timing kasi may laundry ako dito. So medyo hassle siya dalhin ngayon sa shop. Pero ayun, dito na tayo sa laundry. Wala ko na yung laundry, dito na tayo sa shop. Okay, sa mga daan muna tayo dito sa Daiso, may bibilin na ako. Bali, to install these pedals in vertically, kailangan ko lang bumili ng mounting bracket sa Daiso and let my creativity work. Good thing about this T300Rs, meron na siyang bracket na naka-ready para i-mount yung steering wheel in vertically. And since in-invert natin yung pedals natin and medyo stiff siyang gamitin, kailangan din natin syempre pagpalitin yung gas saka yung clutch. After ko sigapan yung mga pedals, syempre kailangan natin siya i-testing. Inispirahan ko rin siya ng rust remover para maging mas malinis pa siya tingnan. From before na arcade style racing pedals, ginawa natin siyang inverted pedals na mas realistic. Bali, kakatapos ko lang ulit i-setup yung drift simulator natin dito and meron tayong dinagdag sa simulator natin para maging mas realistic pa siya. Bali, ito yung T300Rs pedals ko and kung napapansin nyo, naka-invert siya or nakabaliktad. Kaya ako siya binaliktad para maging mas realistic siya compared sa dati na naka-flat lang sa sahig. So, kung mapapansin nyo, kapag magka-clutch ako, nakaangat yung paa ko. Pag mag-brake ako, nakaangat din. Then, kapag nag-gas naman ako, yung heel ko, nakababa lang. So parang sa sasakyan lang din, ganun yung ginagawa or ganun yung procedure kapag nag-drive ka. Bali ngayon, na set up na natin yung drift simulator natin dito, nakabit na natin yung T300Rs na inverted pedals. Ngayon, testing naman natin siya kung paano siya mag-perform dito sa Assetto Corsa. So gamit natin dito yung Toyota E86 True, no? Try natin mag-spin ng konti dito sa Ibiza circuit. Naninibago pa ako. First turn pa lang, parang realistic na siya na gamitin talaga. Parang totoong sasakyan. So, try natin mag-spin pa dito. Naninibago ako sa pedals. Parang nasanay ako din sa dati na naka-flat lang yung T300Rs pedals. Pero ngayon, so, kailangan ko na naman mag-adjust. Hindi pa nga ako magaling, kailangan ko na naman mag-adjust. So, testing ulit natin. Spin ulit tayo konti. Safe. Bago pa ako, pero yun, mas masaya siyang gamitin ngayon kasi nasi-simulate na talaga yung totoong sasakyan and since yun nga talaga yung plano natin and lagi ko sinasabi yun sa mga videos ko, kaya natin ginawa to para ma-ready ako sa next chapter ng buhay ko, which is drifting in real life dito sa Japan. And so far, mas naging totoo siyang gamitin ngayon.
And at the same time, mas naging komportable siyang gamitin kasi nasa-simulate niya talaga yung totoong sasakyan. So, for my next video, meron naman tayong problema. Kung napapansin niyo yung steering wheel ko masyadong malapit kasi naka-deep dish ako. So, kaya siya lumapit kasi yung gas pedals natin lumayo. So, kinailangan kong i-adjust yung upuan ko. Isasagad ko siya dito. So, since sinagad ko yung upuan ko, papalapit ang lapit ng steering wheel. So, ang gagawin naman natin ngayon, bali itong bracket ng steering wheel ko, kailangan natin siya iusog ng kaunti pa palabas para pumasok pa tong steering wheel ko. So, for our next video na yun. For now, ito na lang muna. So, if you like this kind of videos, you may like or comment or subscribe to my channel, Nino Tolentino. Maraming salamat sa panonood. See you on my next one.